Good day everyone. Today I'm going to discuss your Module 6 in STM006 with the lesson title Solution Stoichiometry. So we have our lesson objective. 1 is to perform stoichiometric calculation for reactions in solutions. Ayan to, pasensya nyo na yung boses ko. Medyo pagod na tayo. So, balikan lang natin excuse me, yung ating stoichiometry. So, na-discuss na natin to when we were in General Chemistry 1. So, dito, pag-aaralan ulit natin yung quantities ng relationship ng quantities between chemical reaction. So, babalik ulit tayo dun sa mga steps natin in stoichiometry. So, before, ang pinag-aralan natin ay mole ratio, mole to mole, mole to grams, mole to liter, and moles to liter gas. Pero this time, since we're dealing about solution, papasok na yung ating molarity. So, ano nga ba yung molarity? So, yung molarity natin was discussed sa Module 5. Molarity is a mole of a solute divided by liter of a solution. So, this time, bibigyan ko kayo ng mas madaling process. Paano po mag-compute ng ating solution or stoichiometry of a solution. So, ganito yung magiging itsura natin. Or ganito yung magiging itsura niya. If your given is grams, dito tayo sa taas, yung mga color blue dyan, pag grams yung given natin, ang susunod natin would be, of course, molar mass. After molar mass is the mole ratio. Then, after mole ratio, dyan napapasok yung molarity natin. Okay po, pag ang tanong niya ay grams to liter. Tandaan nyo ha, sa una, it should be grams to liter. Next, pag liter to grams naman, ang formula niya would be the second one. Liter times yung molarity natin. Molarity is mole per liter, tama? So, pwede na makancel yung liter natin dyan. And then, after molarity, should be mole ratio. And then, susunod would be the molar mass. Pero pag ang hinahanap naman natin ay liter din, for example, liter to liter, ganito naman yung magiging process natin. Would be yung given natin na liter times the molarity times the mole ratio, then molarity ulit. Tatandaan natin, dito sa molarity of solution or sa stoichiometry of solution, kung ano yung dalawa yung given niya, yun yung gagamitin natin. O later on, makikita natin pag gagamitin ko na itong mga formula na to. So, ito yung mga tatandaan nating formula para mas mabilis yung pag-compute natin ng solution, stoichiometry of solution or para hindi tayo malito. So, try natin gamitin. So, I have here how many ml of 0.28 molarity of barium nitrate to precipitate as a barium sulfate and an ion of 25 ml of 0.50 molarity of barium sulfate. So, bago tayo mag-solve, this is a stoichiometry. So, kailangan muna nating i-check yung ating chemical reaction kung balance po ba. O, if balance na, pwede na natin gawin yan. Since dito sa part na to, yung ating given na 25 ml ay naka-ml pa, ang unit ng ating molarity, this one po, ay moles, wala akong pen, moles per liter. So, kailangan natin i-convert yan. Pag i-convert natin yan, this would be 0.0225 liter. So, ang magiging itsura niyan, ganyan. 0.25 liter, yan yung given natin. Since aluminum sulfate yan, and then, dalawa yung given ng aluminum sulfate natin, meron din siyang 0.350 molarity. Yan yung sinasabi ko sa inyo na pag dalawa yung given, yun yung una natin gagamitin. So, ang given muna natin is liter, 0.25 liter. Then, isunod natin yung molarity. Since yung molarity natin is mole per liter, ibig sabihin ng 0.350 molarity is 350 mole per 1 liter. So, ganyan yan. Then, pwede nang makancel yung liter natin. Then, ang susunod dyan, since lumabas na tong mole natin, ano yung nasa process natin? Mole fraction.
mole fraction ng given natin, ang given natin ay mole fraction ng aluminum sulfate at yung hinahanap natin na barium sulfate. So, ang kanilang mole ratio ay 1 kasi walang nakalagay na coefficient, then 3. So, 1:3. So, pwede nang makancel yung mole dyan. Since lumabas na yung mole, ang hinahanap natin ay given, ay molarity pala, so pwede na tayong pumunta sa molarity ng barium para makancel. So, yan yung mangyayari. So, ang molarity niya ay 0.280 molarity, diba? So, magiging 0.2080 mole per 1 liter kasi mole per liter yan. So, pwede na natin i-cancel yan. Then, tapos na tayo, compute. So, ang makukuha nyo dapat dyan would be 0.94 liter. Ganyan lang po kadali yan. Basta sundan lang natin yung process na binigay ko. Next, let's have this one. What is the volume of 0.496 molarity of hydrochloride is required to neutralize 20 ml of 0.80 molarity of sodium hydroxide? So, same din. Bago natin to i-solve, kailangan muna natin i-check kung balance yung ating problem or chemical reaction. Since walang subscript yung mga yan, ibig sabihin balance yan. Lahat yan naka-1. So, balance na yan. Then, anong gagawin natin? We need to convert this one kasi naka-ml siya. Kailangan natin siyang gawing liter. So, pag kinonvert nyo yan, magiging 0.20 liter. O, ang gagamitin natin kung alin po yung dalawa yung given niya. Ang dalawang given dyan ay the hydrogen hydroxide, sodium hydroxide. So, yan na dalawa yung gagamitin muna natin. So, you have 20 ml. It would be 0.020 liter of sodium hydroxide. O, liter yan. So, susunod dyan ay molarity. Ang molarity natin ay 0.80 molarity. So, that is 8.09 mole per 1 liter. So, makakancel na po yung 1 liter natin dyan. Ang liter natin dyan. Since naka-mole na yan, tapos na tayo sa molarity, ang susunod na ay mole ratio. Mole ratio ng given natin at nung hinahanap natin. So, wala sila parehas ng coefficient. So, ang mole ratio nila ay 1:1. Ayan. Next, since napos na tayo sa mole ratio, ang hinahanap pa rin natin ay volume. So, ang susunod ay molarity. Molarity ng ating hinahanap. So, ang molarity ng hinahanap natin ay 0.496 molarity o ng HCl. So, gagawin lang natin dyan. We have 0.496 mole per 1 liter. That's why nasa taas yung liter natin. So, makakancel na yung mole natin. So, solve lang natin. Tapos na tayo. The answer would be, dapat ang makukuha natin would be 0.33 liter. Ayan, sana po naintindihan natin. So, I have another one example. How many grams, grams naman yung hinahanap natin, of a copper are required to react a 15 liter of 0.10 molarity of silver nitrate. So, kailangan muna natin i-check. Oh, wait lang. Mali po yung ating mali po yung ating tawag dito. Tama. Copper pala. Tama yung solution natin o yung reaction natin. Check natin yung reaction natin kung balance ba. So, balance naman siya. So, ang given natin ay silver nitrate. So, ang given ay 1.5 liter. Next, naka-liter na yan. Isusunod na natin ay molarity. So, ang molarity ng silver nitrate ay 0.10 molarity or 0.10 moles per 1 liter. So, meron tayong liter to. Makakancel na yung dalawang liter natin dyan. So, mole na yung lumabas. So, ang susunod dyan ay mole ratio. So, ang mole ratio ng given natin at hinahanap natin ay 2:1. 1 kasi wala siyang coefficient. So, 2:1. So, makakancel na yung mole natin dyan. Next, since ang hinahanap natin ay hindi liter, ang hinahanap natin ay grams, ang susunod dito ay molar mass. So, ang molar mass ng isang copper ay
copper ay 63.55 grams. Ayan. So, pwede na natin i-cancel ang mga mole yan. So, may iwan na lang dyan ay grams. So, multiply na natin. Tapos na tayo. So, 1.5 times 0.10. Dapat ang makukuha nating answer ay 4.8 grams of copper. Ayan. So, I guess that would be all for our module 6. Ayan, pasensya na po kayo sa boses ko ulit. So, let's see you again for our next module.